Bago tayo magsimula, linawin muna natin na hindi ito para mang-atake, hindi ito para manghusga, hindi ito para sabihing masama agad ang isang tao. Ito ay paalala lamang. Paalala sa taong mahilig magchismis, paalala sa taong mahilig mambash, paalala rin sa taong nasasaktan dahil sa salita ng iba. May isang katotohanan na madalas hindi napapansin ng marami. Akala nila kapag nagchismis sila o nangbash sila, ibang tao lang ang tinatamaan. Akala nila pagkatapos nilang magsalita, tapos na. Pero sa spiritual na pananaw, hindi doon nagtatapos ang salita. Dahil bago mo ilabas ang paninira sa bibig mo, dumaan muna ito sa isip mo. Bago mo ibato ang galit sa ibang tao, dumaan muna ito sa puso mo. Bago mo lasunin ang pangalan ng kapwa mo, nalason na muna ang sarili mong enerhiya at doon nagsisimula ang mas nakakatakot na epekto. Sa maraming spiritual esoteric traditions, matagal nang pinaniniwalaan na ang salita, isip at intensyon ay may kapangyarihan. Sa Hermetic tradition na inuugnay kay Hermes Trismegistus, may aral na madalas inuulit sa occult esoteric teachings. As above, so below. Sa simpleng paliwanag, kung ano ang nasa loob, lumalabas sa labas. Kung anong laman ng isip at puso, lumalabas sa salita, kilos, relasyon, ugali at takbo ng iyong buhay. Noong 1908, lumabas din ang Dakibalyon, isang modernong occult text na naglatag ng mga prinsipyo gaya ng vibration, cause and effect, at correspondent. Hindi na natin kailangan pang pahabain. Ang pinakapunto lang nito, kung ano ang inilalabas mo may balik, kung ano ang pinapakain mo sa loob mo, lumalabas sa buhay mo. At kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa, unti-unti kang hinuhubog nito. Ganito rin ang ideya na sa karma, law of attraction, energy cleansing at maging simpleng aral ng maraming kultura. Ang salita ay may pananagutan. Masama ang chismis dahil nakakasira ito ng pangalan ng tao. May mga kwentong hindi kumpleto, may mga balitang dagdag, bawas. May mga bagay na naririnig lang pero hindi naman sigurado. At kapag ipinasa mo ito sa iba, pwedeng masira ang reputasyon ng taong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Masama rin ang pambabash dahil ito ay parang chismis na ginagawang publiko. Kung ang chismis ay paninira sa likod ng tao, ang bash ay paninira sa harap ng marami. Mas mabigat ito dahil mas maraming nakakakita, mas maraming humuhusga, mas mabilis kumalat at minsan, isang comment na akala mo simpleng insulto lang, pwede palang tumama ng malalim sa taong binabash. May taong nawawalan ng confidence, may taong natatakot ng mag-post, may taong nawawalan ng gana sa ginagawa niya, may taong tahimik lang pero nasasaktan na pala. Kaya bago magsalita, bago mag-comment, bago makisawsaw, tanungin muna, makakatulong ba ito? Totoo ba ito? Kailangan ba ito? O gusto ko lang makasakit? Dahil hindi lahat ng opinyon kailangan sabihin. Hindi lahat ng galit kailangan i-post. Hindi lahat ng napansin mo kailangan gawing bala laban sa ibang tao. Ito ang madalas hindi naiisip ng tao. Ang chismis at bash ay may unang tinatamaan at hindi iyon ang taong pinag-uusapan. Ang unang tinatamaan ay ang taong nagsasalita. Bakit? Dahil bago lumabas ang chismis sa bibig, dumadaan muna ito sa isip. Bago lumabas ang insulto sa comment section, dumaan muna ito sa puso. Ibig sabihin, bago mo ipadala ang lason sa iba, dumaan muna sa loob mo ang lason. Kaya kapag ang isang tao ay araw-araw nasa galit, inggit, paninira, panghuhusga, unti-unti niyang sinasanay ang sarili niya sa mga mababang enerhiya at vibration. Galit ang iniisip, inggit ang pinapakain, paninira ang inilalabas, at kapag paulit-ulit itong ginagawa, nagiging normal na sa sistema niya ang bigat. Sa espiritual na pananaw, dito nagsisimula ang pagbara ng sariling daloy. Pagbara ng kapayapaan, pagbara ng swerte sa iyong buhay, pagbara ng relasyon,
pagbara ng kabuhayan at minsan pagbigat ng sariling katawan. Hindi natin pwedeng sabihin lahat ng karamdaman ay galing sa chismis o pambabash. May medical causes ang sakit at mahalagang magpatingin sa doktor kapag kailangan. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain na kapag ang tao ay laging nasa stress, galit, inggit, conflict of negativity, katawan niya rin ang nagbabayad. Sa spiritual view, mababang vibration ito. Sa practical view naman, stress ito. At kapag matagal ang stress, naapektuhan ang tulog, katawan, emosyon, relasyon at isip ng tao. Kaya may mga taong laging pagod, laging mainit ang ulo, laging may kaaway, laging mabigat ang mukha, laging masikip ang dibdib, laging parang kinakapos sa swerte, laging may gulo sa relasyon, laging may problema sa pera. Sa espiritual na pananaw, hindi ito basta malas. Minsan, bunga ito ng enerhiya na paulit-ulit niyang inilalabas. Kung araw-araw kang nagtatanim ng galit, huwag kang magtaka kung gulo ang tumutubo. Kung araw-araw kang nagtatanim ng inggit, huwag kang magtaka kung kakulangan ang nararamdaman mo. Kung araw-araw kang nagtatanim ng paninira, huwag kang magtaka kung unti-unting nasisira rin ang tiwala ng tao sa iyo. Kaya ang chismis at bash ay hindi simpleng bad habit lang. Sa spiritual na pananaw, ito ay self-sabotage. Akala mo, ibang tao ang binabagsak mo, pero habang ginagawa mo yon, binababa mo rin ang sarili mong vibration. Akala mo, nasisira mo ang pangalan ng iba, pero unti-unti mo ring nasisira ang sarili mong reputasyon. Akala mo gumagaan ka kapag may nasasabi kang masama, pero ang totoo, mas lalo mong pinapakain ang bigat sa loob mo. At ito ang pinakadelikado. Kapag nasanay ka sa mababang vibration, hindi mo napapansin na iyon na pala ang mundong tinitirhan mo. Puro issue, puro kaaway, puro duda, puro inggit, puro reklamo, puro negativity. At kapag ganyan ang enerhiya mo na lagi mong daladala, paano papasok ang kapayapaan? Paano papasok ang biyaya? Paano papasok ang tamang tao? Paano papasok ang magandang oportunidad? Hindi dahil ayaw ng buhay ibigay yun sa'yo, kundi dahil puno na ang loob mo ng ingay at kaguluhan. Sa huli, masama ang chismis at bash dahil nakakasira ito ng pangalan, tiwala, relasyon, peace of mind at sariling enerhiya. Kung ano ang inilabas mo, may bumabalik. Kung ano ang nasa loob mo, lumalabas sa salita mo. At kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa, iyon ang unti-unting humuhubog sa buhay mo. Kaya huwag gawing libangan ng paninira. Huwag gawing personality ang pagiging basher. Huwag gawing banding ang chismis. Huwag gawing katuwaan ang pagkasira ng tao. Dahil ang lahat ng inilalabas mo, dumadaan muna yan sa'yo. At anumang paulit-ulit mong inilalabas, unti-unti ka ring hinuhubog pabalik. Kung gusto mo ng kapayapaan, huwag maghasik ng gulo. Kung gusto mo ng respeto, matuto ring rumespeto. Kung gusto mo ng biyaya, huwag gamitin ng bibig para sirain ang biyaya ng iba. At kung ikaw ang chinichismis o binabash, tandaan mo, hindi lahat ng ingay ay dapat patulan. Hindi lahat ng salita ay dapat tanggapin. At hindi lahat ng paninira ay malakas kaysa sa katotohanan mo. Minsan, ang pinakamalakas na proteksyon ay katahimikan, linis ng intensyon, paglayo sa mababang vibration, at pagbawi ng sarili mong enerhiya. Kung gusto niyo po ng mga ganito pang topic tungkol sa occult, esoteric, witchcraft at iba pa, i-comment lamang po sa ibaba at agad-agad ko naman itong tutugunan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli. Rescue.